May this be a meaningful time of learning, encouragement, and renewal for all of us. And may God bless us all. Sa raising good parents. Sa totoo lang po, yun naman talaga. Sabi nga nila, you can never be what you are not. So if you don't put in the effort to be someone you want to be, how can you pass it on? Make it a perfect God. A perfect Father who willingly gives wisdom. Kaya dito tayong lahat ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagkataon na matuto. Bibigyan ko lang ng maikling introduction tong speaker natin ngayon kasi hindi lang tayo maswerte. I would say that we are blessed. Kay Gayaras, licensed professional teacher, registered guidance counselor. Para may idea kayo na bigatin tong regalo ng Panginoon sa atin. Ngayong hapon, she is a graduate of Bachelor of Science in Agricultural Chemistry from the La Salle Araneta University, magna cum laude. And an Academic Excellence Awardee, a licensed professional teacher, a registered guidance counselor, a resource speaker. Good afternoon, everyone. Unang-una gusto kong pasalamatan ng mag-asawang Aileen at saka David. Sila yung pumontak sa akin. And nakita na natin kung paano magkaroon ng mga anak ng hindi lang natin may pagmamalaki kasi matatalino, successful, kundi mabubuting tao. Magdala ng apelyido. Kasi pag hindi ka nag-asawa, hindi napubura na yung linya nyo, wala na karasanso. Kung hindi tayo mag-aanak, hindi tayo nilikha. Kasi di ba anak niya tayo, so bakit niya tayo nilikha? So based on Genesis 1:26, sabi dito, let us make mankind in our image, in our likeness. So ibig sabihin, pagpalaki ng isang mabuting tao, dapat mapunuan muna lahat ng pangangailangan. So unang-una, physical needs. Healthy food, yung pick a book, akala natin laro-laro lang yun. Yung pala ay isang importanteng practice. Kasi pag tinatakpan niya na yun, yan pa yung natanungan ng bata na gano'n. Ang akala niya, nawawala yung adult. Tapos pagbalik, pagbukas niya gano'n, ay andyan siya. Kasi wala pa silang tinatawag ng object constancy. So, the more na naglalaro kayo gano'n, nakikita niya na parang, ay andito siya, ay nawala, ay nandito siya, ay nawala. So that's part of naiisip niya na pag palagutom ako at pinadede ako, ibig sabihin mapapagkatiwalaan ko ang mundo ito na ako ay susuportahan, ako ay bubuhayin, maging walang alam yung bata kasi hindi siya nasusuportahan. Pero isipin natin, huwag naman puro academics lang. Kailangan ma-expose sila sa maraming fields. Kung course sa college, dapat kasi naumpisahan bata pa lang. Doon pa lang kayo sa mga 3 to 5 years old, yung nagdi-dream pa lang sila, yung naglalaro sila, yung tinda-tindahan ng time namin. Kung ano ang bumubuo sa ating pagkatao. Meron 3 bahagi ang ating pagkatao. Babasahin natin 1 Thessalonians 5:23. And then the third, the soul, naaalagaan niyan through soul care, spirit, through spiritual formation, and our body through healthy lifestyle. So dapat holistic ang tingin natin, hindi compartmentalize ang tao. Kailangan tinitignan natin siya ng buo. Next slide. Yung faith commitment. Our commitment to the Lord. And then the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Yung secure base ko. Pero kung ako ay merong sense of well-being during that time, I could have done this. I could have stopped. Stop meaning stop, take a deep breath, and then observe. Dapat inalam ko muna, ano ba nangyayari sa katawan ko? Kumakabuo ang dibdib ko, naninikip ang dibdib ko, natatakot ako. That would be
be my emotions and my sensations. And then I will be thinking, yung worry ko sa nangyari sa anak ko. Kapag ginagawa ko yung pag nag-o-observe ako, binibigyan ko ng space yung pangyayari at saka yung reaction ko. Kasi mas kulang tayo sa malasakit sa sarili. When we say self-compassion, it should have mindfulness over versus over identification. During the time na yung nanay ko magtatanong man lang ano yung nangyari sa akin. And I could have been sensitive to his feelings and behaviors. Acceptance, ang pananampalataya sa Panginoon. When I was raising my children, meron kaming devotion. So, pinababasa sa Bible. Ang Bible pa namin nun, King James Version. Oo, kasi kami naman unang panahon pa. So, yung commission of suicide. Kasi nakahirapan ng bata mag-bounce back. Minsan na naisip natin, mabuti pa yung panahon dati na hirap yung mga tao. Mas, kumbaga, nabuhay sa hirap, mas nakaka-adjust. Pero yung mga bata na masyadong, kasi baka mami sabihin, anak, huwag naman yung paglaro sa kanila. Madudumi sila. hindi natin lagi siya naka-busy. Kailangan siya laging mauna. Kailangan matutunan din ng bata na yung character coming from the modeling of the parents. Kung tayo ay dating malulungkuting tao, pero tayo ay nag-umpisang makitungo sa kapwa natin, napapansin nyo, unti-unti, nagiging masayahin ka na rin. That builds essential life skills for the child. Parents need to consider all areas of human development. Hindi lang isa lang, dapat body, soul, and spirit. Bigay lang sa atin, hindi natin sila pag-aari. At dahil hindi natin sila pag-aari, binigay sila sa atin ng Panginoon for a season. Kasi hindi naman sila parating hindi naman sila parating bata. Nung maliliit yung mga anak ko, lagi ko pang pananagon, sana po lumaki na sila. Pero nung lumalaki na sila, sana buti pa ng bata sila. Di ba? So, enjoy nyo kung saan kayong season na yun. Mga anak, nakakabawas ba sa pressure ng pagiging magulang? Kasi minsan may mga magulang na ang pakiramdam nila, pag-aari nila yung anak nila, so kailangan talagang sobrang strict, no? Sobrang susunod sa lahat ng gusto nila. So, how does seeing yourself as a steward rather than the owner of your children affect the pressure you feel as a parent? And next, which area seems to be the most challenging to practice and model to our children? Self-awareness, meron na ba tayo niyan? Sense of well-being, resilience. Are we blessed? So much information, no? Pero lahat tayo nakikinig ng mabuti. Sige, mamaya, mas pag-usapan natin yan. Ang katotohanan, maraming magulang takot na sa anak. Takot mag-isip na laking simbahan, yung mga bata, may problema pa rin. Bakit hindi? Kung yun yung sasabihin natin na they will not depart from it, bakit magdi-depart? So, meron pa rin mga tinatawag nating misbehaviors. At ibig sabihin, natatakot siya na may threat, no? May danger para sa kanya. Or, he tends to feel sad or easily annoyed. Itong mga batang ito, para kumbaga, nakita na unsafe yung lugar, so aalis na naman to protect his, ensure that he is with a calm parent and no onlookers. Kaya lang minsan, pag pinapagalitan yung anak, ako nung time ko dati, pag may isang nagkamali, tatlo sila talaga nakaharap. Kaya sabi, siya lang naman may kasalanan, ba't kasi nadamay? So, lagot siya, ayun, yung may kasalanan. So, dapat pala, pag nadidisiplina ka, siya lang, wag mong isasama yung kapatid. Kasi, napapahiya. Lalong-lalo na yung pinagagalitan sa labas ng bahay. Diba, yung may mga nakita nyo na siguro yan. May kilala kayong ganyan. Na pag nagalit, ang attention on emotions, talaga kasi yan. Mental health, open communication, and inclusivity. Generally less strict, more adaptable, and influenced by technology. Okay? Isipin din natin yung kapakanan ng magulang. Kasi kung maubos tayo, wala na tayo ibibigay sa mga anak natin.
Hindi natin yan perfect. So pagka nagkulang tayo, apologize, be present, and connect. Anak, ito ang panganay. Bantayan mo yung mga kapatid mo. Kapag ka ganun, you are being proud of your own childhood. That familiarity and a sense of belonging for every child. May good works. So dapat ang recipient ng good works natin na mga anak natin. He tells his child what to do. Kasi kapag yung sinasabi natin, gawin mo ito, magluto ka, dapat tinuruan mo na natin sila magluto. A good enough teacher, a good enough parent teaches. He describes to his child how to do it. A good enough parent counsels. May I invite everyone to stand up? That my child is unfolding exactly as they should. Not just insightful, we know that what she is sharing and teaching us is something from experience through the different stage as we award the certificate of appreciation. Baka mahiya silang tatlo pag wala. Before this, I'd like to read what's written on the certificate we are about to award to Ms. Tess. Word of Life Christian Community awards this certificate of appreciation to Ms. Maria Teresa Mayrares in grateful recognition of your valuable contribution as the guest speaker for the parenting seminar, Raising Good Humans. Your inspiring, Christ-centered message and professional expertise have encouraged and equipped parents to raise their children with wisdom, love, and godly character. Pastors, Pastor Dino, Pastor Moses, and Pastor Gilbert. Palakpakan natin si Ms. Tessa. Kakaroon tayo ng part 2. Racing bad human sa Tuwa-tuwa ka, JP. 1, 2, 3. Apo, akit tayo sa taas. So, series po ito. Mag-uumpisa tayo sa Raising Good Humans. Ang susunod po ay Raising Good Partners. So, again, gusto natin i-comment yung YMCM sa pamumuno ni Aileen and David. Sila po ang bumuo nito kasama yung core. And comment sa inyong wisdom na binigay ng Panginoon at sa inyong expertise. Nakita natin, no? Actually, dalawa yung tinuro ni Ma'am eh. Hindi lang raising good humans, kundi raising good enough parent. Ministry Ma'am, no? Meron kaming counselor by profession din. Siya po ay si Dr. Big Biton. So, tinuro niya din sa amin yun na yung Bridging the Generation Cup.